Isa na naman bang paraan ng pagtatanking ang ginawa ng Converge ngayong conference dahil alam nyo ba na 0-3 sila since nung nanalo laban sa Macau Black Bears at kapag nakuha raw nila ang kanilang gusto sa PBA draft pwede na raw nilang pakawalan yung isa pang magiging franchise player. Sana nila na siyang itinanggi noon ni Boss Delta. Pero parang yun na nga ang mangyayari sa mga susunod na buwan or taon. Natalo ang Converge ng 3 magkasunod-sunod na beses na mukhang gaya ng Magnolia Hotshots may problema din sa coaching. Kung titingnan mo kasing SMB may problema sila konti sa import. Yung Marcus Lee na parang hindi naman daw pang 6'11 yung height kasi mas matangkad pa pala si Abay sa kanya. At parang si Abay din ang nagsisilbing import. Habang ang Converge si 1GDL lang naman ang wala dahil sa bone contusion. Marami nga nasasabi na hindi sa locals ang problema ng Converge kasi maganda naman ang balancing ng kanilang core. May pure talent sila na hindi lang masyadong na-maximize. At ang sabi, ganito siya humawak ng players. Si Delta Pineda na pang MPBL lang daw at yung comprehension niya medyo mababaw konti. Tungkol nga pala sa 11 seconds foul ni Stockton na kung saan yun nga ang nagpatalo sa Converge sa dying seconds. At ilang beses na pong nangyayari yan na si Stockton din ang humahawak ng bola. Hindi naman sa buwakaw si Stockton pero nakaugalian na rin nila na si Stockton talaga ang nasa crucial lane at sa kanya ito binibigay. Siya ay nakakuha naman ng 17 points. Ang problema, hindi siya kundi sa kanyang crucial foul na binigay. Sabi ni Coach Delta, hindi naman tama na isisi natin kay Stockton lahat ng pagkatalo. Bakit di natin siya bigyan ng chance? Naging productive naman daw siya at consistent yung numbers niya. Yun nga lang, bad foul lang talaga. Sa dinami-dami ng pagkakataon na binubuhat ni Stockton ng Converge, kahit sa crucial pa yan, this time ito yung dapat niyang pag-aralan ang mag-initiate ng foul na siyang dapat iwasan. Naiisahan siya. All in all, hindi din talaga sa locals ang problema o kay Stockton, nasa coaching. Kahit ibalik pa si Coach Franco parang ganun din daw. Masakit man para sa Converge na matalo ng ganito pero sabi niya may green light din daw siyang nakita laban sa San Miguel. Dahil actually hindi naman talaga masama ang kanilang nilalaro, minalas lang sa dulo. At yung sinasabi ng iba na tanking na naman daw ang Converge para makakuha ng first pick, paano nga ang tanking? Hindi naman sa kanila mapupunta yung first pick. Pinagpalit nila yung first pick kay David Deponso, hindi ako nagkakamali. Pero siguro sa mga susunod na draft, pwede na ulit gawin ang mga bagay na yun, hindi natin alam. Para sa akin wag naman magalit ang Converge pero sangayon din ako na kailangan nila ng bagong coach. Tingnan mo Phoenix, okay naman ang takbo nila. Si Richie naka 40 points last game dahil yan sa mga minuto na binibigay niya. Tapos si Francis Escandor naman nung mga nakaraan. Magaling din siyang bumalasa. Di sana kung hinawakan nila si Charles Tew, kanila pa mapupunta yan. Sa palagay nyo, panahon na ba para palitan ng Converge ang kanilang coach? Sino naman ang pwede maging suggestions nyo? Kung ako ang tatanungin, si Coach Ryan Gregorio. Yun ay kung handa pa siya maging active. Junmar Fajardo, matagal na palang pinagandaan ang paghaharap nila ni Ball at maging si Ball aware din sa pangalan na dala niya sa PBA. Sigurado, pinakilala na ng TNT sa kanya. Aminado naman si Junmar na si Ball na yata ang pinakamahirap na import na makakaharap niya. Siya din ang pinakamahirap na kalaban. Tiyak din ako na hindi import ang magbabantay kay Ball. Sa katunayan, pinagandaan ni Ball yung posibleng power play na ibibigay ni Junmar sa kanya. Alam niyo naman medyo may siko si Junmar. Si Junmar naman pinaghahandaan yung napakahabang reach ni Ball na posibleng tumapal sa kanya ng ilang beses sa paint. Alam niyo naman na idodominate talaga ni Ball ang paint at shaded area under the rim. For now, si Ball ang tinatawag nila Tapal King. Pero sa rebounds medyo tinatalo siya ng mga locals. Kung motivated si Ball, abay mahihirapan talaga si Abay sa mga angulo na dominado ni Ball. So ang gagawin ng SMB more on outside shooting gaya ng ginawa ng Rosa TNT. Kaya natalo sila. Iba kasi si Ball, may mabilis na handling, may shooting. Si Abay limitadong access kapag may mga ganitong bigman ang nakakaharap niya. Matik, ito din ang kahinaan ni Abay, yung mga bigman na may shooting. Sigurado ako na maraming manonood sa laban ng ito at magiging maingay ulit ang arena. Mga quiz, maaari nyo mai-comment sa baba ang preview sa labang SMB at TNT. Paano tatalunin ni Abay si Ball sa paint?